Okay, magandang araw, magandang at tanghali sa inyong lahat mga kaibigan, ano? At ngayon nga ay ating bibigyang reaksyon itong video na bago ngayon, si Ferdinand Bongbong Marcos, ang ating mahal na presidente, at kasalukuyang nasa farm or a greenhouse, isang pinakamalaking greenhouse dito sa ating bansa, sa Pilipinas. At tunay nga na nakikita natin ang kasipagan ng ating presidente at pagkagaling ng ASEAN, ayan, nag-visit ulit sa mga lugar kung saan may posibilidad na magandang may dudulot sa ating ekonomiya, no? Katulad nito, no? This is the first time at basahin natin ang news patungkol nga dito kay presidente sa kanyang pagpasyal, ano? PBBM visits sa PH first largest greenhouse hub in Bulacan. President Ferdinand R. Marcos Jr. on Wednesday visited the Metro Pacific Press Farm, the country's first and large greenhouse facility in San Rafael, Bulacan. Marcos' visits came more than 2 months since the Metro Pacific Agro Ventures Incorporated opened the phase 1 of the MPFF, a 22-hectare vegetable greenhouse complex in San Rafael town. The visit also in line with his administration commitment to agricultural innovation, food security, and rural development. Marcos, accompanied by Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., was seen eating fresh produce from the greenhouse facility. The first phase of the MPFF is composed of 6 greenhouses covering 3.5 hectares of the property, with a capacity of produce 500 metric tons of fresh vegetables annually. Oh, laki nito. Dami nito, ha. 500 metric tons fresh veggies, no, in a year. The greenhouse aims to transform local vegetable production through innovative and tech-driven farming, significantly surpassing traditional farm in yield and stability. Okay? So, in the future, hindi na lang manggagaling sa bagyo yung mga gulay, which is medyo sa bagay, makikita natin yung siguro maganda rin ang produce nito. Madami. The MPFF uses a nutrients film technique, greenhouse technology for leafy vegetables to harvest 60,000 liters head per month. O, ang dami, ha? Or 144 metric tons per year of fresh greens alone. Madami ang So talagang madami ang malaki ang potensyal nitong greenhouse na to na magsusupply diyan sa Maynila, no? Apart from NTF, an Israel technology for drip irrigation is also utilized to reduce water and land use by 90%, minimize chemical inputs, and ensure year-round production of high-quality vegetables. Kasama pala ang Israel sa paggawa nito. So, ibig sabihin, natuto yung ating mga kababayan dito sa ginagawa ng Israel. At nakita ko minsan ang video, no, ng vegetable farm in Israel, at magaling sila talaga. Magaling sila. Bulacan Greenhouse facility also produces melons and tomatoes, among others. Oh, yes. Subsidiary of Metro Pacific Investment, the corporation
MPIC, led by Manuel B. Pangilinan, is eyeing a total of 10 vegetable greenhouse facilities to be built in other parts of the country. Maganda kung ganun, no? MPAB's plans is to establish at least 2 greenhouse satellites every year. The initiative seeks to address supply instability and high input cost of providing a reliable source of produce for businesses and consumers. MPAB is selling its farm produce bundled as more veggies, please, in supermarkets in Metro Manila. So, meron na nga, nagbebenta na nga rin sila sa mga markets yan sa Metro Manila. So maganda mga kaibigan, ano, magandang pauna, no, sa pagpo-produce ng ating mga kababayan ng vegetables through greenhouses, at hindi lang aasa sa mga sakahan na kung saan minsan nasisira at dahil sa insekto. Ito ngayon hindi masisira ng insekto dahil nakakulong, no? At less insecticide ito sigurado, kasi walang insect na makakapasok sa loob ng greenhouse. Yan, maganda mga kaibigan ang proyektong ito, at para din sa kalusugan ng taong bayan na presko at hindi na-isprayan ng chemical, sigurado ito. Kasi dito, no, yung may farm din dito na ganyan, greenhouse. Ang nagmamayari ay Pilipina at puti, mag-asawa sila. At makikita mo ngayon mga iba't ibang uri ng vegetable. At yan, hindi sila talaga nag-i-spray ng insecticides. Yung abono lang, no, manure ang ginagamit nila. So presko yan talaga. At minsan nga yung tomato, pinaalam po sa may-ari kung pwedeng kainin. Sabi niya pwede kasi hindi naman na-spray ng insecticide yan, sabi niya. So maganda. So mabuhay ang ating bansang Pilipinas, at karon din sa mga Pilipinong patuloy na naghahanap ng mga paraan para sa ikalalago ng ating ekonomiya, no? Ganoon din sa ating presidente, mahal na presidente. At kitang-kita naman natin masipag, no? Agriculture talaga ang tutok niya. So dapat yung isang mayaman dyan sa Pilipinas, no, itigil ng gagawing pabahay yung mga bukirin, kasi ang Pilipinas ay kilala sa agriculture as agriculture country, no? So yun dapat din ang pagtuunan ng pansin ng ating mga kongresista, na gagawa sila ng law para sa mga agricultural land na hindi pwedeng i-convert sa mga pabahay, gano'n, no? So sana magkaroon ng ganyang law para hindi basta-basta gagawing kabahayan ang kabukiran. Kasi ang Pilipinas, ang Pilipino ay aminin man natin, although na ang pagsasaka at mga napoproduce nila ay hindi sapat sa bansang Pilipinas, pero ang Pilipinas ay kilala bilang agriculture country. So yun, maganda po yung sistemang ito. At sana mas marami pa, no? Kagaya ng sinabi nila, 4 pang ganyang malalaking facility ang kanilang may papatayo. So God bless Philippines, and God bless, mabuhay po sa tayong lahat. Mabuhay din ang ating presidente na gumagawa at naghahanap ng mga paraan para sa taong bayan, at ganun din
pinupus niya ang agriculture na lumago, no, sa Pilipinas. God bless, and salamat po sa inyong panonood, at ganoon din kung may mga karagdagan kayo, pwede pong ilagay nyo dyan sa comment section, at ganoon din kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na po, and maraming salamat.